Tapos ito naman, maliit ito. Bakit? Hindi consistent eh. Alam mo naman ang aking mga gawa. Talagang mga hindi consistent yan. Wala na yan. Pag sa tiyan na kasi ang tang! Hello mga kabarangay! Ayan, welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng, aka Kapitana. Wala po tayong cameraman for today's vlog. Kaya wala po tayong daddy dito. Ayan, solo vlogger po tayo ngayon. Pasensya na po at medyo malamang maugong-ugong po ang ating sound for today's vlog. Kasi nga, cellphone po yung gamit ko at naka-steady lang po yan. Walang masyadong movement. Ayan. Meron po tayong gagawin ngayon na isa sa mga favorite na merienda nung mga 90s and 80s na mga kabataan. Ito po talaga yung paborito po talaga natin. O, diba? Syempre, pasok na pasok po kasi ako doon. Kami ni Daddy D sa millennials, so mga millennials, mga batang 80s and 90s, paborito ang Pinoy hotcake. O, yung dilaw na hotcake po. Hindi siya yung pancake, hindi naman uso yung pancake before. Hotcake talaga yung binibenta dyan sa mga kali-kali, binibenta sa ating mga kanto-kanto. Aray! Meron pong makulit na tuta sa aking paanan. Isa, Pipo. Alis dyan. Ayan, ito lang po yung ating mga ingredients. Isa-isahin na po natin kasi hindi naman po natin mafocus. Ayan, meron po tayo ditong 2 cups ng all-purpose flour. Pero bago po yan pala, bago po ito, wag muna ito. Kunin muna natin yung ating mga liquid kasi nga baka hindi na natin ma-mix mamaya yung sugar. Unahin natin. Dahil ang sugar ko po, supposed to be ito po ay white sugar. Mas mahirap pong i-blend or mas mahirap pong tunawin ng konti. Ito pong ating light brown sugar kasi wala nga pong available na brown sugar. Ay, na white sugar. Okay, ito po muna ang ating 2 egg. Unahin na po natin yung liquid bago natin ilagay yung ating harina. Ibit lang po natin ng konti. Tapos syempre meron tayo ditong vanilla extract. Ilalagay ko na lang po ang sukat ng mga ingredients doon po sa ating description. Pero ito po ay 1 teaspoon ng ating vanilla extract para po pampawala ng lansa at pampa-enhance din po ng lasa ng ating hotcake. Ayan, meron din po tayo ditong 1 cup na water. Ilagay na po natin. Ayan, yung milk po mamaya na po natin ilagay para hindi naman po masyadong maraming liquid natin. Ayan, ilagay na po natin yung ating sugar. Ito po ay 4 tablespoon lang. Pero kung gusto niyo po ng mas matamis, go lang po. Pero kailangan muna nating lusawin ng konti itong ating sugar. Mas ano po talaga, mas advisable yun pong white sugar kasi tingnan nyo po, nag-iba yung color ng ating mixture. Kasi nga, yung white sugar sana mas maganda talaga kasi nga hindi magkakaroon ng brown effect. O, diba? Ayan, ilagay na muna natin yung ating eto na, yung ating 2 cups na all-purpose flour. Sobrang dali lang naman po ng gagawin nating pagmimix dito. Ayan. Lusawin po muna natin para walang mga lumps. Ilagay na rin po natin ang ating baking powder na 1 tablespoon. Ayan. Syempre pa, idagdag na natin yung milk para at least hindi mahirap i-blend or i-mix. Unti-untiin lang po natin. Mamaya na yung iba. Meron po tayo ditong ano din, asin. 1/4 lang po na ano to, na teaspoon. Pampa ano lang po, balanse ng ating lasa. Ayan. Tapos syempre, meron din tayong cooking oil. Meron tayong mantika na ilalagay. Lagay na muna natin tong ating milk. O syempre, nakikita nyo na yung margarine. Sikat na sikat yan syempre.
magre-request pa tayo ng extra margarine kay Manong na nagtitinda. Pero syempre, hindi tayo bibigyan. Kung makakahirit lang, di ba? Ganun po tayo dati. Ayan, lagyan po natin ng mantika. 2 tablespoon ng ating mantika. Ilagyan na natin dito yun para wala ng mga kalat-kalat. Ayan, ayan na po yung ating mixture. Ganyan po yung texture niya. Pero yan po ay, alisin lang po natin yung mga lumps, pero hindi naman po mag-overbeat. Syempre, lagyan po natin ang ating food grade na food color para po medyo manilaw naman ang ating mixture. Tingnan natin. Kasi nga, dilaw yon. Syempre, dapat dilaw din yung ating mixture. Dilaw yung kakalabasan dapat. Ayan. Padilawin pa natin. Baka naman magkulay orange na. Saktong-sakto lang yung ating pangkulay. Aray ko. Tipo. Ayan. Wala na rin pong lumps ang ating mixture. Ayan po yung color. Kung titingnan ninyo. Ayan. Madilaw. Diba? Madilaw na ang ating mixture. Ayan. Ganyan po ang runny ang texture. At para po makasigurado tayong wala talagang mga lumps, salain po natin. Ayan, napakaganda po ng kulay ng ating mixture. Tingnan nyo naman po. Oh. Ayan, salain din po natin para at least walang buo-buo. Medyo mahirap po kasi na haluin ng sobrang tagal din. Ayan, makikita nyo. Dilaw. Sana ma-achieve natin kahit light brown sugar yung aking ginawa, ma-achieve naman natin yung color niya talaga. Pag naluto, hindi naman na magbabago siguro to. Ganito na to. Ayan, ang cute! Durugin natin tong nasa ibabaw kasi sayang. Ayan, madali kasi pag dito sa sa strainer natin mini mix, inaalis natin yung mga lumps. So dito na natin ilagay. Yan. Para ma-mix. At least, pino yan. Pinong-pino ang mixture natin. Ayan, tapos na pa tayo sa pagmi-mix. Pwede na po natin itong iprito. Ayan, iprito talaga yun. Pwede na po nating lutuin. Ayan, meron po tayong frying pan dyan. Lutuin na po natin. Ayan, pinainit po natin ang ating mantika. Pero ang hangin po ay medyo malakas-lakas dito sa labas. Kaya, medyo struggle is real na naman tayo sa ating butane. Ayan, lagyan natin ng mantika ang ating frying pan. Though may mantika na rin po yung ating mixture, pero at least hindi po ito didikit para po hindi dumikit. Okay? Mainit na rin naman po. Lagyan na natin ng mixture ang ating mantika. Kalahating cup lang po. I-testing natin kung okay o titingnan ko kung gaano kadami ang dapat. Kakalat naman po yan. Yan, ganyan kalaki, 1/2 cup. O di ba? Dapat medyo lang yung ating apoy, alalay para at least hindi masunog. Malakas yung ating apoy. Ialalay lang natin kaso namamatay naman. Ayan lang po yung mahirap pag dito sa outdoor. Sana naman hindi siya masunog. Yan. Kasi hindi natin ma-achieve yung texture ng ating hot cake talaga nung araw kapag nasunog po yan. Wala po tayong nakikitang sunog na hot cake nung araw. Ang galing nilang magluto niyan. Ayan. Konting lang po, tingnan nyo, konting init pa lang. Konting init pa lang, naluluto na. Wow!
ma-achieve ko ang hot cake. Kaya lang baka mabutas pa. Wah! Baka kasi inaano na siya eh. Kinakabahan. Sige, biglain na lang natin. Yan, luto na talaga eh. O, luto na. Kaya lang, ito, kailangan ko siyang maiusod. Yan, dyan ka. Kailangan bilog ka lang. Kasi bilog lang yung mga dati naming pancake. Ayan! Galing! Pwede pa pala. Pwede pa siyang patagalin. Kasi hindi pa po siya nasusunog. Tingnan natin. Ay, hindi pa. Ito naman kasing cook na to, hindi makakali. Ganito rin po ba kayo? Comment down. Ako talaga pag unang beses ko talaga nagluluto, minsan hindi ako makakali eh. Palagi naman ako nagluluto ng pancake, pero hindi po hot cake. Iba po yun. Pagkaiba yung mixture. Ito kasi raw siya ng mga ano talaga. Na harina. Ayan, pwede nyo pong dagdagan ang sugar ninyo kung gusto nyo. Pero sa akin po ay sakto lang to. Ayan, dinagdagan ko po ng mantika yung ating niluluto. Kasi parang hindi siya naluluto. Hindi ko alam kung sa apoy ba or sa ano ba or makapal. Tapos hanguin na natin kasi parang nasusunog na. Yeah. Lagyan natin dito sa lalagyan natin na merong ayan, ito yung aking lalagyan na may dahon ng saging. Syempre, yan ang ano. Parang hindi ko na-achieve yung unang luto ko. Anyway, let's try. Mas kontian po natin ang ating mixture. Buwasan natin ng konti. Kasi parang naiipon siya. Kasi yung aking kawali ay hindi flat. Naiipon siya sa gitna. Naiipon sa gitna yung aking mixture. Yan, kung mapapansin nyo po, oh. Makapal siya sa gitna. So, parang hindi siya ganun anong maluto. Isang aking kalan pa ay kakaiba ang apoy. Parang hindi ko na-achieve yung pagkakaluto. Parang sa cooking process siya nagkakaproblema. Pero yung lasa niya ang sarap po. Ayan, oh. Medyo nasusunog. Yung apoy ng aking ano, hindi ko tuloy ma-achieve. Yung ganda. Pero ang sarap ng mixture. Masarap po ng mixture niya. Okay ang mixture. May something wrong lang sa aking kawali. Kaya hindi ko masyadong ma-achieve. And then sa apoy. Pero saktong-sakto yung lasa. Medyo nasunog ko kasi ilalim na to. Ang kapal. Ang ganda ng kulay. Yung lasa po niya sa ganong mixture, eh yun na yun po. Yung hot cake natin nung araw, gano'n na gano'n ang lasa. Hindi yan maganda yung pagkakaluto ko. Ay nako. Madaming kapalpakan ang aking ano. Tingnan ulit natin. Subok ulit tayo. Siguro masyado lang akong naiinip, kaya binabali-baliktad ko, nagpumapangit. Wow! Binigyan na naman ng justification! Yan, tingnan natin. Oop! Okay? Tingnan natin yan ha! Ito po yung pinaka-last natin, kaya pinakamaliit.
Ayan, medyo na-achieve naman po. Ayan, ipapakita ko sa inyo ng malapit. Ayan. Medyo na-achieve naman natin ang ating hot cake. Hindi ko sure kung sa consistency ng ating apoy o dito rin mismo sa aking frying pan kasi palalim siya. Nakikita ko kasi noon na mga nagluluto po ng mga ganitong mga hot cake. Flat po yun. Meron silang bilog na lutuan na flat. Pag doon siya nilagay, nagpa-flat talaga siya ng gano'n. Tapos pantay na pantay yung pagkakaluto. Unlike dito po na medyo malukong, medyo malalim yung part ng gitna, eh talaga pong medyo gumaganon. Pumupunta po sa gitna yung ating mixture. Kaya ganyan po yung itsura. Hindi po masyadong pantay-pantay kasi sinubukan ko po ito. Ito medyo maliit. Ito kasi dulo talagang konti na yan. Pero ito consistent naman 1, 2, 3, 4, 5. Consistent naman yung sizes niyan. Kaso actually po 5 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam po yung aking naluto. Binigyan ko sa tatang ng isa, tapos ako po rin yung kumain ng isa. Hindi pa nga namin nalalagyan yun ng margarine. Ngayon ko na nalalagyan ng margarine. Para at least yung margarine niya talaga, kapag pala kasi medyo mainit, malulusaw siya talaga, no? Ang nakikita ko kasi dati, medyo buo-buo yung margarine. So dapat malamig na pala. Papalamigin muna natin ng konti bago natin lagyan ng margarine. Tapos ilalagay din natin sa ating dahon ng saging, syempre. Tapos lalagyan din natin ng sugar. Kuha lang rin ako ng sugar para mayroon din tayong sugar. Para ma-achieve naman natin yung itsura talaga ng ating classic na hot cake nung 1980s and 90s. O diba, mga batang millennials or mga millennials na katulad ko ay talaga namang ganyan ang paboritong meriendahan. Ayan, gawin po natin yon pag medyo lumamig na po. Ayan, maglalagay lang po ako ng plastic sa aking mga kamay para naman po ma-focus natin yung ating gagawin. Naks, talaga naman kala mo perfect talaga eh, no? Ganun po talaga. As long as perfect ang lasa. Kaya pala meron din ako mga nakikita noong araw na ganito ang tinda. So baka sa apoy din talaga yon. Ayan. Meron namang talagang yellow na yellow talaga. Ito po yung ating margarine. Syempre, yan ang ating margarine. Lagyan muna natin. Maglagay muna tayo ng konti dito para hindi palagay-lagay yung ating kutsara. Yan, lalagyan ng ganyan. Papahiran po natin. O sana nakikita nyo, natatabunan ng ating ano naman. Pinokus ko na po yung camera kahit hindi na makita ang aking face. Ganyan. Ganyan kasi yung nakikita natin noon. May margarine talaga yan. Tapos, budburan natin ng sugar. Ayan. Ito yung pangbudbud natin ng sugar. Ibang kutsara din. And then, syempre pa, meron tayo ano pa yan? Pati yung pagpunit. Syempre meron tayong ititiklop natin yan. And ilalagay yan sa ganyan. Sa ating dahon ng saging. Ang liit lang talaga niya. Hindi siya mabibenta ng 5 piso. Itabi muna natin dyan. Para at least, ano tayo? Parang hindi mabibenta ng 5 piso. O, tingnan nyo naman. Pero ito naman, maganda naman siya. O, maganda rin yung likod niyan. Maganda rin po yung likod niyan. Ayan, tingnan nyo. Consistent na po kasi yung pagkakaluto ko dyan sa ibang part. Medyo mainit-init pa rin po actually. Pero at least, hindi nalusaw yung ating margarine. Yan. Ganyan na ganyan po yun eh. Achieve naman natin eh. Hindi lang white yung sugar ko. Oh. Yan, ganyan na ganyan po yan. Ganyan na ganyan po yung ating kinakain. O, diba? Tama ba? Or pabaliktad? O, tama pa ganito. Tapos kuha tayo ng ano muna. Siguro dapat payat lang. Kasi hawakan lang naman natin yan eh. Yung dahon ng saging ay hawakan yan. Oh!
Oh, 'di ba? Ayan. Ay, talaga naman. Ang hangin-hangin naman sa abundong ibabaw. Pinangaano ko na nga yung mantika dito sa ating dahon. Ayan. Iingay ng ating mga dogs. Oh. Oh ha? Diba? Anong sa inyo? Oh. Ganyan na ganyan din yon. Yung size niya lang po, parang maliit lang yung size ng sa akin. At hindi naman po kasi flat yung aking kawali. Iba po kasi yung lutuan talaga nung hot cake. Actually, meron po yun na parang lutuan ng burger. Bigyan natin ng dahon ng saging. Ang dahon po natin ng saging ay talagang inano ko po yan. Pinunasan ko yan. Oh, diba? Oh. Oh, diba? Oh, cheap din naman ang itsura. Kaya lang medyo orange yan. Ang daming problema yun. Anyway, hindi naman po ito pantinda. Ito po ipangkain lamang ng mga madlang people. Kung sino na naman ang mapakain ko dyan. Kasi po pag mga ganito, syempre high carb po yung mga ganitong merienda. So hindi naman po ako makapag all out ng kain po talaga kapag mga ganitong high carb. Sana po maintindihan nyo. Kaya pinapamerienda ko po yan sa mga yung mga pinagagagawa ko po ay pinamimerienda ko po yan. Especially sa mga boys na mapupunta dito. At least kung sinong nandyan. Minsan hinihintay ko po yan sa kanila kahit wala na pong video, sa kanila ko po talaga binibigay. O ayan, parang may dumating na naman at sila na nga yata. Naabutan na naman ang ating pancake. Malamang sila naman po ang kakain na to. Kaya lang kami ni Tatang pagla-lunch pa kasi ng ano talaga. Sila naman ang kakain na to. Ayan, sige, lagyan po natin. Buuin natin. Kaso nagkulang pa yung aking ano. Ayoko na sanang ibalik yung kutsara ko. Pero, sige na nga. I have no choice. Yeah. Ayan, ganyan lang po. Lagyan natin ng ano dito. Ng something. Ayan. Parang uulan na naman po at kumukulog na. Ayan. Okay. Goods. Wow. Rin naman yan. At eto naman, balutin ulit natin. Pwede na tayo magbenta. Wow. Benta ka dyan. Ayun, pabili. Pabili. Oh, ito pancake. Teka, nakapokus pa yung aking Pabili. Kamera. That's sakto, pabili. Ayan, mayroon na naman akong mga ano. Woo! Sakto. Mga parokyano. Gutom na yan sila. Ay, hindi pa kami magaluto. Magaluto pa kami dun eh. Yan, go. Mga dads. Talagang may bahat pang saging. Ay, Pabili. pancake lang din naman. Ay, syempre. Sarap ah. Mayroon na yung sa loob baga. Baka matamisan ka na. Ayan, oh. Ayan. Oh. May margarine yan at saka ano eh. Si Pongloy, wala? Wala. Bilang ko si King isa. Oh, sige. Ayan, go. Yung pancake niya. Tapang. Tang, tara na Tang! Hindi pa kami nagkain ni Tatang ng tanghali. Tanghalian natin eh. Pabili dem. Magpa-pancake na lang yata talaga kami ni Tatang. Nagluluto pa nga kami. Ang aking pancake Sarap. ay ano, Sulit ang 50. pwede bang pang 50 pesos? Naganda palpak-palpak na yan eh kasi lipad ng lipad ang apoy ng butane. Oh, di ba? Malaki ang isa kasi na yan. Tapos ito naman, maliit ito. Bakit? Hindi consistent eh. Alam mo naman ang aking mga gawa, talagang mga hindi consistent yan. Wala na yan. Pag sa tiyan na kasi ang Tang! Tara Tang! Dagdagan mo na Tang! Hindi mo nagreklamo ang tiyan ko. Sarap. Ayos ah. Hindi ko pa kasi naluto yung gulay natin eh. Manalo. Lang. Ayos. Magmerienda na lang ulit tayo mamaya Tang. Maganda ng isang nete. Magkano yan? Ha? Pareho siya sa inyo. Magkano? Ano nga bagayan Dad? Yung stand ko? Lutuin ko pa yung gulay ko Tang. Pagkita ko isa. Nakain pa rin kami ba? Ito malaki-laki. Sige, King. Thank you. Mas malaki.
100 utang ko. Ayan. O, diba? Na-solve ang ating mga luto. Pero ako nakakain na po ng isa kanina. Isa na lang rin kakainin ko. Hindi na kami kakain ng ano? Ng kanin. Tatang, mamaya na. Merienda na po namin yun. Alas 2. Or alas 3. Yun na pong merienda namin ni Tatang. Baliktad na kami ngayon ni Tatang. Yun ang merienda namin. Yung ano, yung lunch. Kasi alam niyo po kung anong oras na. 12:30. Ayan, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Kahit na mga simpleng vlog po na ganito. Kung mapansin nyo po ay medyo dumadalang-dalang na naman po ang ating uploads. Kasi po ay magpapasukan na po. So talaga pong sa school po namin 1 week before ng pasukan. Pasukan na po namin mga teachers sa August 3. Ngayon po ay 31. August 3 na po ang pasukan namin. So may Saturday, Sunday pa po akong ano na lang. Yun na lang po yung 2 araw. Syempre, preparation na rin po. Yung last week po kasi namin, nag-prepare na kami ng mga maraming bagay. Bago magpasukan, ganun po talaga yon. And then, yung start po August 3. Pero wala pa po mga students. Kaya lang marami pa po kami gagawin nun. Mga syllabus, mga TOS, kung ano-ano. Yun po yung preparation time namin talaga. 1 week po yon. So, expect po natin na talaga medyo madalang na naman po ang aking vlog. Pero thank you. Maraming salamat po sa mga naghihintay. Kahit na po madalang at simpleng-simple lang po yung aking mga vlog. Thank you so much po. God bless. Mag-ingat po tayong lahat.